Hello people! Kaninang lunch, may pabisita si Amo. At Moroccan food ang kanilang main dish for today. Naglaga muna tayo dyan ng eggs para naman yon sa beef sambusa. Dito sa pressure pot, nagpalambot tayo ng beef para to sa bulalo. Ulam namin ni Belle at yung nurse na magiging kasama ng matanda mamaya dito. Ito namang ground beef na to, nilagyan ko lang ng konting tubig to dahil meron pa yung ice kanina para yan sa beef sambusa. Naglagay tayo ng mixed spices, asin at paminta. Walang bawang, walang sibuyas yan. Naglagay lang ako ng konting tubig at konting oil kanina hanggang sa matuyo siya. And then, ito naman, ito yung panglahok natin sa beef sambusa. Ito ay kurat or chives. And yung isa namang dahon dyan ay til. I-chop lang natin yan pareho. Bukas, nakaplan talaga ako na magbabalot na ng sambusa. Umpisahan ko na para naman to sa kaming Ramadan na preparation. Kaso mukhang naunahan ako ng amo kong babae. Hindi ko pa nga naumpisahan ang pagbabalot ng mga sambusa para sa kaming Ramadan. Ito at nagpapagawa ngayon ng sambusa para sa appetizer nila mamaya. Sakto talaga yung bawi ng amo kong babae. Di ba gumala kami kahapon ni Belle? Kahit saglit lang, at least napayagan. Yun lang, nung umuwi kami kagabi, ayun, sinabi sa akin na dito daw mag-lunch yung baba. So, ganito lang yung palaman natin sa beef sambusa. So, beef, tapos kurat and shabat lang yun, or chives. Tapos, nag-boil tayo ng itlog and i-chop. Yun lang yun. Tapos yung mga spices noon, salt, black pepper, tapos mixed spices. Pero mag-separate pa rin ako ng video nito para masundan nyo talaga sa mga bago dito, sa mga gustong matuto. Bawat bahay, bawat amo, may kanya-kanyang gusto. May kanya-kanyang panglasa. Depende na yan sa amo kung ano yung gusto. Siyempre, yun yung sundin nyo. Nung lumambot na yung beef para sa ulam namin ni Belle at yung magiging kasama namin mamaya, nilipat ko yan sa regular pot dahil yung pressure pot na yan ay gagamitin natin para sa ulam ng mga amo. Naglagay na ako dyan ng corn and patatas. Inuna ko to kasi para sunod-sunod na yung gawa ko para sa mga amo. Kasi ito, pag hindi ko to inasikaso agad-agad, hindi ko na talaga masingit yan mamaya. At least, secure na yung aming food. Mamaya, lalagyan ko na lang yun ng repolyo. Ito naman ay karning karof or lamb meat with bones. So, mga 4 na plates yung gawa ko niyan. Mga 3 kilos ata. Basta marami kasi sabi ni amo, 5 person daw yung darating. So, 5 plus 5 sila dito. So, 10 lahat. Naglagay tayo ng luya and sibuyas. Tatanggalin din natin yan mamaya para hindi tayo mahirapan. Nilagay ko na yung buo. Tapos, meron tayong celery. So, nilagay ko na. Kung wala naman, optional yan. And pressure pot natin yan ng mga 35 minutes to 40 minutes. Kung nakasalang yung mga dapat nakasalang, balik tayo dito sa pagbabalot ng sambusa. So, kailangan ko ng mga 30 to 35 pieces ng beef sambusa. Itong beef sambusa, hindi ako usually na nagsastock sa freezer nito kasi nga may halong itlog yung beef sambusa namin dito. And pag may boiled egg kasi yung white na itlog, hindi yun maganda na ilagay sa or isa-store natin sa freezer. Parang magiging gummy yung texture niya. Kaya maganda to fresh. Pagka ibabalot, luto agad. Then dito na tayo sa main dish. So yung gulay, ito yung karugtong ng ating pinakuluang karning karof or lamb meat with bones. Ito yung mga gulay na kailangan natin for couscous. Ito naman ay from Moroccan cuisine. So yung gulay dito, nakadepende na yan sa mga amo kung ano yung gusto nilang gulay. So usually dito may zucchini, tapos naglagay na ako ng green beans this time. And yung carrots, gusto ko yung pahaba lang para maganda yung presentation natin mamaya, yung plating. Yung green beans naman, pinutulan ko lang yung mga dulo niyan. Tapos, yun lang, hindi ko na siya pinutol. Yung pumpkin, pahaba din yung pagka-slice ko para maganda tingnan. Naghiwa pa ako dyan ng cabbage, meron ding potato, and meron ding zucchini. And then ito namang chicken na to, in-slice ko lang yan ng pa-strips na manipis para naman to sa Santa Fe salad. Pwede nyo tong i-grilled instead na lutuin sa pot or sa pan. Instead na hiwain nyo ng manipis, i-grill nyo na lang bago nyo i-slice. Maganda din yun. Pero easy way or parang diretsahan na. So hiniwa ko na yan ng pa-strips na manipis saka ko minarinate. Yung marinate naman natin dito is yun yung teriyaki sauce na ready to use na and black pepper. Wala na tayong salt dahil ito ay maano na siya, malasa na.
So, minarinate ko lang yan ng saglitan, at least mga 15 minutes. After nakamarinate yan, lutuin na lang yan natin sa pan, diretso. Maglagay lang tayo ng konting olive oil and then lutuin lang natin until mag-caramelize yung sauce and yung chicken. For veggies naman, maraming lettuce and then naglagay tayo ng corn, red beans, gamit ko ang red beans in can. Merong black beans, pwede kayong mag-add. And then chop na tomatoes. I-mix lang yan lahat. Pwede ko kasi yung i-prepare ahead of time kasi pwede yan ilagay sa fridge muna while nagluluto tayo ng mga main dish. So, pagkatapos ng main dish, diretso na yan hugot doon sa fridge. And then, nagtap tayo dyan ng yung chicken na niluto natin. Meron ba yung fried na tortilla bread? Hindi nyo na nakita. Pero nilagay ko kasi yun sa huli. And then, ito na yung ating lagayan or lutuan ng couscous. So, ito talaga, intended talaga tong steamer na to for couscous. Yung sa ibabaw na yan, yung may mga butas-butas, yun yung lutuan natin mamaya ng couscous. So, yung pinakahaba na lagayan niya sa ibabaw, yun yung lagayan natin ng meat, yung sauce, yung water, yung broth niya, kumbaga, tapos yung mga gulay, doon natin lutuin. Kaya yun mahaba kasi di pa maraming gulay. So yun yung purpose doon. Nilagay natin yung broth, nag-add lang tayo ng tubig kasi nga konti lang, kailangan natin ng marami. And then naglagay ako ng 1 teaspoon ng cinnamon powder and fresh na ginger. Kung walang fresh, pwedeng powder. Naglagay tayo ng broth cubes, asin, and paminta. And then naglagay ako ng konting yellow food color and then nilagay ko na yung mga matigas na gulay like potatoes and yung carrots. Kamunti ko nang makalimutan na meron tayong chickpeas, gamit yung chickpeas in glass. So nilagay natin yun lahat. And then, ito na yung gulay mamaya. Pag half cook na yung mga patatas and carrots, saka natin ilagay yung green beans, zucchini, and pumpkin. So, ito naman yung couscous. Ang tawag dito ay couscous from durum wheat. And ito yung green. Pareho lang yan sila, pero yung green is very fine or pino. Yung red naman, medium lang yan siya. Para yan siyang mga butil ng mga mais na bigas. Parang ganun. Basta, nasarapan ako dito. Masarap yan siya. But this is a kind of pasta from durum wheat. And couscous, pwede nyo rin yan ihalo sa salad with pomegranate. Masarap din to. Meron din tayong couscous salad pero very naman, hindi tayo laging nagluluto or gumagawa nun. Or hindi laging nire-request ni amo. So, itong couscous, sobrang dali lang yan maluto. Anyway, hindi na kailangan yan i-steam. Gamit ang hot water, maluto na yan siya dyan. And habang naghahalo tayo, naglalagay tayo ng paunti-unting tubig. Paunti-unti dahil ayoko siyang ma-over ng water. At kung na-over kasi yan, magbubuo-buo. So, kailangan natin yan mabuhaghag. So, paunti-unting tubig. And para malasa, naglagay tayo ng salt. And naglagay tayo ng 1 stick ng butter. 1 stick ng butter kasi marami yan. And habang ginagawa natin yan, mag-expand yan or dadami. Or uukad ba? Ano bang ukad sa Tagalog? Tabang mga langit. And pagka ganito na yung texture niya, pwedeng-pwede na yan. But since na nagpapakulo tayo ng mga veggies, ilalagay natin yan sa steamer talaga ng couscous. Doon ilalagay natin sa ibabaw ng gulay na pinakuluan natin. So, ganyan lang yan siya. Hindi yan siya mahuhulog dahil yung mga butas-butas niyan, sobrang liit at sobrang sobrang pino yung mga butas-butas. And while nagluto tayo ng gulay, nakalagay yan siya sa ibabaw, naka-steam. Pero okay na yan, ready to serve na yan siya. And balik tayo sa ating salad. Ito naman ang dressing ng ating salad. Naglagay tayo ng lemon, garlic, and naglagay tayo ng coriander leaves. Frozen yung meron ako. And naglagay tayo ng asin, black pepper, ginger powder, cumin. Naglagay tayo ng peanut butter. Meron ba yung parmesan cheese? Wala lang ako, kaya hindi ko na nilagyan. Naglagay tayo ng olive oil and honey. And i-blender lang natin yan until smooth yung ating dressing. Pag sticky naman masyado, pwede kayong mag-add ng konting lemon and konting olive oil. Para ganyan na yung consistency niya. And mag-add na lang kayo ng
salt kung kulang or mag-add kayo ng peanut butter kung nakulangan kayo sa lasa. So pagka ganito na may mga gathering dito yung mga amo at ako yung nagluluto, home cook yung papakain, kailangan alam ko yung oras ng kain para ma-organize ko yung gagawin ko and kontrolado ko yung oras. Half cook na yung mga gulay na nilagay natin, yung carrots and patatas. So sinunod ko na yung pumpkin, zucchini and yung green beans. And nilagay ko na din yung cabbage. Pakuluan lang natin yan saglit. Dito pala sa mga amo ko, yung mga gulay, kailangan talaga lutong-luto. Nung dumating na yung mga bisita, ayan na, nag-umpisa na akong nagprito ng sambusa. So ito naman yung beef sambusa na nirap natin kanina. And oras na para i-serve yung pagkain dahil ito na yung oras na kakain na yung mga amo. So ganito lang yan, i-prepare yung ating couscous. So dalawa yung nilagay ko dyan. Naglagay ako ng Pyrex. Naglagay din ako ng couscous doon kasi yung matandang lalaki hindi nakarating. So papahatiran na lang daw doon sa bahay nila. Doon sa bahay ng mga bisita na meron kami ngayon, yung couscous nila doon ay pula or yung sauce nila doon ay merong tomato paste. Kumbaga, iba-iba yung luto or iba-iba yung gusto nga ng mga amo. Sa kanilang luto doon, nilalagyan nila ng tomato paste yung sauce. Kaya yung gulay at yung soup ng couscous ay red. Dito naman yellow lang, kaya naglagay ako ng konting food color. So, ganito lang yan siya. Pero ito, napakasarap. Masarap din naman yung yellow. Masarap din yung luto nila doon. Pero ito yung trip ng amo ko talaga. Ready na yung ating couscous, ready na yung sambusa, and yung soup ay isi-serve yan na separate and sasalain. Couscous. And ganito yung kakainin. Gusto ko yung mainit yung sabaw niya. Ganyan man yan siya kinakain kasi. Parang wala yung cellphone ko. Asa na yun? Kaya ako bumalik sa ano eh. Bumalik ka. Bilihan. Alas 4 naman ko. Okay. Pero yung ulam talaga namin, nilagang ano, na may corn, bulalo. Bulalo na walang buto-buto. Pero naman. Ano ako? It's yours. Ayun siya. Ano lang, gusto ko ganyan. Parang sa akin na lang. Sayang hugasan. Kala mo naman yan na lang yung hugasan. Alam mo, ang dami. Kaya nga eh. Ang hinayang siya para tipid sa isa. Hanggang kanina, naglaglagan yung Nutella nung ano. Kanya, ba't may plato naman kasi? Sayang yung hugasan. Gusto ko yung pusa pagka ganito na maliliit. Dati hindi ko talaga ma-adapt yung mga pagkain dito. Kahit yung bibili ka lang sa mga restaurant o mall, hindi talaga. Kahit ako. No? Pero nung... Pero pag tumagal ka, Oo. hanapin mo siya. Ito Diba? Itong food na to, isa talaga sa mamimiss ko pagka mag-food good ako. Ay, di magbaon ka na ng marami. Ay, mukha naman hindi ka magpo-for good friend. Sana mayroon, hindi oy. Gusto ko na mag-food good, pero wala lang akong choice ngayon. Gusto ko na mag-food good. Kung alam nila. Wala lang akong choice. Magdrama yan. Kakain ka tayo ng lunch. Kung mag-business ka na lang, di mas maganda. Tsaka sabi mo na meron ka pang plano doon sa di ba? Okay, please. Pero